This time, congratulations! Katatapos lamang na 41st yon Philippine Movie Press Club Star Awards for movies na ginanap nung nakaraang November 30, if I'm not mistaken. Yan, napuntahan namin yan. Galing kaming lang Laguna. Humabol kami kasi tinext kami, tinawagan ng ating Star for All Seasons, Governor Vilma Santos Recto na syempre, gusto niyang makita kami doon sa awards night ng aking anak na si Neo kasama ko. So anyway, congratulations. Umabot kami sa proceeding at in fact, nakasabay nga namin si Kayla Estrada na sagdali namin nakachikahan habang nasa elevator kami, napapicture at nasaksihan namin yung isang fan na ano. But anyway, babalita natin yan sa susunod nating episode kasi nga nakahuntahan din namin kahit papanong sandali si Kayla, tapos sina Francine Diaz at saka si Seth Fedelin, sino pa ba, si Direk Louie Ignacio, tapos si sino pa ba mga ibang awardees doon, Dennis Trillo, na magkakailera kami, and of course si Ate V. But this time, gusto kong papurihan at pasalamatan ng Philippine Movie Press Club sa Star Awards na ginawa nila sa bagong San Juan Theater dyan sa San Juan City under the mayorship ni San Juan Mayor Zamora, na talaga namang umattend din doon sa ceremony at inabutan din natin na masayang nakikipaghuntahan sa mga kaibigan natin sa press, lalo na yung mga miyembro at opisyal ng PMPC. So anyway, big winner nga that night si Ate V kasi tinanghal siyang Best Actress for the 10th time. Ika-10 Best Actress niya na to na nakuha mula sa PMPC Star Awards, simula nang establish itong award giving body na ito in 1983 or 82 kung hindi ako nagkakamali. Tapos ngayong 2025 nga, eto siya, Best Actress uli siya sa ika-10 pagkakataon. At para sa pelikulang Uninvited na nagwagi rin ng napakarami pang mga ibang award, pati kasama na si kaibigan at tugang nating Aga Mulak na tinanghal na Best Actor. Katay naman si Dennis Trillo, tay silang dalawas Best Actor, si Aga for Uninvited, tapos si Dennis Trillo for Green Bones. And ang mga iba pang nakuha ng Uninvited, ito isa-isahin ko na lang para yung mga nanalo, yung kumpletong winners na katatapos lang ng PMPC Star Awards for Movies 2025. Diyan nga yan ang Movie Actress of the Year, si Vilma Santos. Movie Actor of the Year, Actors of the Year, sina Dennis Trillo ng Green Bones at saka si Aga Mulak, Uninvited. Movie of the Year, ang Uninvited mula sa Mentrock Productions at ang Project 8 Project. Ayan, kina Sir Brian Diamante at mga kasama nila sina Dan Villegas, na tinanghal ding Movie Director of the Year, si Dan Villegas for Uninvited. Habang ang Movie Supporting Actress of the Year, yan, nakachikahan namin sandali at nagpa-picture pa kami, ay si Sunshine Cruz ng Lola Magdalena, na nakakatuwa nga kasi sabi niya, singit ko na to kasi sabi niya baka hindi na daw maulit yung pagkakapanalo niya yon, at nagpapasalamat siya ng lubos sa producer ng Lola Magdalena kung saan siya tinanghal na Best Supporting Actress, at nakasama nga nyata niya rito si Gloria Diaz at marami pang iba sa direksyon ni Joel Lamangan. Sabi niya isang Joel Lamangan lang daw pala yung makakapagbigay sa kanya o makakapagpaakyat sa kanya sa stage to receive her kauna-unahang acting award, which is the Best Supporting Actress. And sabi pa rin niya sa sandali naming chikahan, sabi niya, idinedicate niya sa kanyang mga anak at sa kanyang mama, at saka ang sarap din daw pala ng feeling na yung makakasama mo sa stage ang gaya ni Vilma Santos o Dennis Trillo na mga award-winning actors na nananalo ka rin ng acting award. Ang sarap din daw pala ng ganung pakiramdam. And of course, sa Movie Supporting Actor of the Year naman si Harvey Bautista. Ito yung anak ng ating si Kumaring Tates kana kay dating Mayor Bistec Herbert Bautista, na sinabi nga ni Harvey na bata pa siya, na-nominate na siya dati at lumaki na lang siya, at kahit papano ay may napatunayan naman daw siya dito sa industriyang ito, at nanalo siya para sa indie movie yatang Pushcart Tales, yan, movie supporting actor siya dyan. Habang ang indie movie of the year naman ang Avenida ng BG Productions, kasama dyan ang Indie Movie Director of the Year na si Louie Ignacio, nakatabi ko sa upuan. Pangatlo naman niya ito. Pangatlong panalo na ito ni Director Louie Ignacio mula sa PMPC bilang Indie Movie Director. At ang ganda ng speech niya kasi dinidicate niya ito sa
dinedicate niya ito sa kanyang nanay na may dementia ba o Alzheimer's, na hindi na siya maalala, pero kaya suot-suot niya yung sapatos yata at saka yung pantalon ng papa niya at nagpaalam siya na pupunta siya doon sa awards. Ang ganda, very touching yung anong tawag mo dito? Ano yon? Very touching yung kanya naging speech. Nawala? Okay lang. Ba't gumaganon ka? Naka 5 minutes na ako. Nagbe-mention pa lang ako. Na very touching yung kanya naging speech at natin siya, pinapapurihan at saka talaga namang friend natin yan, no? Yes! Naging movie actor of the year naman, new movie actor of the year, si Will Ashley ng Balota. Ay, ang galing niya doon. Tapos, new movie actress of the year, si Kyla Strada ng Unhappy for You. Yun na nga. And then, movie child performer of the year, si Rairi Sofia mula sa Mujigay na movie. Movie ensemble acting of the year, ang Uninvited. Movie screenwriter of the year, si Ricky Lee. Kapatid, ang tugang natin si Ricky Lee na nakapapicturean pa rin namin. Pati na si Ange at Chenza ng Green Bones. Movie cinematographer of the year, si Pau Orendain ng Uninvited. Movie editor of the year, si Benjamin Tolentino ng Green Bones. Movie musical score of the year, si Vincent De Jesus ng Isang Himala. Movie production designer of the year, si Mick Tatad King para sa Uninvited. At sound engineer of the year naman, si Albert Michael Ijoma at Andrea Teresa Idioma mula sa Tuapak. Movie theme song of the year, ang Himala ay nasa Puso. Isang Himala movie to interpreted by Juan Carlos. Si J.K. Labaha pala to. Composed and arranged by Vincent De Jesus. Sa mga independent films, nanalo dyan ng ang Her Lacket, Some Acting of the Year yan, screenwriter of the year dyan si Dennis Evangelista ng Lola Magdalena, cinematographer of the year dyan si Dan Villegas, Kono Bosio, movie editor of the year dyan si Gilbert Obispo ng Avenida, musical scorer of the year dyan si Divino Litada Dakayap ng Her Lacket, Dayakap ng Her Lacket, I'm sorry. At marami pang ibang nanalo dyan. So congratulations, kasi ang saya Dan, binigyan ng mga special awards dyan bilang Takilya King and Queen, sina Alden Richards at saka si Catherine Bernardo. Movie Love Team of the Year na nakahuntahan ko rin, sina Francine Diaz at si Seth Fedelin, sa My Future You, at Darling of the Breast, si Miss Cecil Bravo. At ang Nora Honor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award ay napunta naman kay Alma Moreno at sa dating Senador Bong Revilla Jr. na si Ines nga na nakakatuwa dahil may mga reels sila na magkatabi sila ni Ate V sa upuan at tsikahan lang sila ng tsikahan, kasi kung inyong sa mga hindi nakakaalala o nakakatanda o baka hindi ngayon palang pinanganak, ito pong si Alma Moreno, siya yung nagsilbing siya yung nag-iisang artistang babae na nakakasingit ng mga kasagsagan ng panahon ni Nora Honor at saka ni Vilma Santos, especially in the 70s and 80s hanggang mga early 90s. Siya lang yung nakakasingit in terms of box office hit. Kasi noong mga panahon na yun, nagsisiso lang, parang siso na pag may pelikula si Nora Honor na nag-click, may pelikula si Ate V na nag-click, silang dalawa lang lagi. Tapos kahit sa mga yun yung paramihan ng movies na nagagawa, silang dalawang nagko-contest ng may 10 ganyan. Pero that time si Alma Moreno, dahil nga nag-iisa sa kanyang trono na tinatawag natin siyang bold queen, o bold queen pa ang taguri sa kanya noon, na kung nagre-reign na sa musical, comedy, drama, box office itong si Ate V, Ate Guy, si Alma Moreno naman may sarili siyang teritoryo na hindi na nakita noong mga sumunod na panahon, kasi nung sumunod na sa kanila yung apat na sikat for a while, and then sina Sharon na, sina Maricel Snooki, hanggang kina Judy Ann Santos na, di ba? Tama, Judy Ann, Claudine, yan, hanggang sa mga panahon ngayon, hindi na nagkaroon ng parang, hindi na kagaya nung mga nung araw na may Nora Honor, Vilma Santos. But anyway, very touching din yung pagbibigay pugay ng PMPC doon sa mga namayapang miyembro nila, at naanting nga ako doon nung nakita ko yung ilang mga kaibigan natin mula kana Ador Saluta, kina Ate Lelianes, at yung mga naging bahagi din ng showbiz, sina Direct Mike De Leon, sina Mother Lily Monteverde, marami pang iba, hanggang nga dito kay National Artist Nora Honor, Ricky Davao. So ang ganda ng presentation nila, at
yun sila yata ang unang gumamit ng theater na yon na napaka malinis, mabilis kasi ang PMPC kilala natin yan sa pagpipresent ng kanilang mga award na napakahaba talaga na inaabot ng 3 to 4 hours. But this time, more than an hour lang sila, natapos nila yung produksyon ng magandang sound, magandang lighting. Kaya pinapurihan namin, kaya yung mga kaibigan namin na mga opisyal at mga miyembro ng PMPC, talaga namang tuwan-tuwa doon sa naging reaction natin. Kasi sabi ko nga, ako pintasero, bihira akong pumupunta ng mga awards night ng live. Either pinanonood ko na lang ito sa TV or iniintay ko na lang na lumabas sa mga balita ang mga winners. Pero yung saksihan mo siya as live, ngayon lang uli ako nakakita na maramdaman mo talaga na, especially nung panalo ng Uninvited and si Ate V, na talaga namang wow. Lahat ng tao yata doon, ilang porsyento ng mga tao doon, kahit sabihin mo ang daming Vilmanians or Vilmates na lumusob at sumuporta sa panalong yun ni Ate V, ay talaga namang grabe, ibang klase yung pagbibigay pugay sa kanya. Mararamdaman mo talaga ang mga mararamdaman mo talaga yung pagka-actress. Mararamdaman mo yung impluwensya, mararamdaman mo, makikita mo kung anong klaseng reyna sa showbiz si Vilma Santos. Kasi lahat gusto magpa-picture, lahat gusto makalapit, lahat, alam mo yon, iba lang. Hindi nyo ko maintindihan kung wala kayo doon sa venue itself. Kasi, syempre, lalo pat ako, syempre, bias na para sa iba dahil Vilmanian tayo at big supporter tayo ng Vilma, big defender din tayo ng isang Vilma Santos. Pero hindi ko ito sinasabi bilang iniaangat natin siya. Hindi na kailangang iangat pa ang isang Vilma Santos kasi ando doon pa rin siya sa rurok ng tagumpay, nag-iisa. Sabi nga ng lahat, the long-standing movie queen ng Philippine showbiz. At eto nga po, ang kompletong listahan ng lahat ng 10 Best Actress na award na nakuha niya mula sa PMPC. Although ang PMPC started in 1984 nga yata or 83, 1988 siya unang binigyan ng award na Best Actress para sa pelikulang Pahiram ng Isang Umaga. Sinundan ito ng 1993 para sa Dulzura Cortez Story, 1999 o 1998 para sa Bata Bata Paano Ka Ginawa. Year 2000 naman nakuha uli niya ito para sa pelikulang Anak. 2002 nakuha niya uli yan para sa Dekada 70. 2004 muli siyang tinanghal para naman sa Mano Po. 3 My Love. 2009 In My Life. 2017 Everything About Her. 2024 para naman sa When I Met You in Tokyo. At ngayong 2025 back to back Uninvited. 10 lahat. PMPC pa lang yan. Hindi pa natin sinasama yung sinasabi ng lahat ng mga ibang award-giving body, particular ang Urian, na kung saan siya rin ang pinakamaraming Best Actress na nakuha dyan. Na bukod sa pagkakakuha niya ng ibang karangalang gala ng Best Picture, Best Pro, kasi napuproduce na ng pelikula si Ate V before. Sa Famous Awards, na-elevate na siya sa Hall of Fame bilang Best Actress. Nadagdagan pa yan ng ilang Circle of Excellence kasi pag Hall of Famer ka na, hindi ka na pwedeng i-nominate as Best Actress, bibigyan ka na ng mas mataas. At nakuha niya yan na ilang beses na bilang Circle of Excellence awardee. May Gawad Pasado, may Gawad Tanglaw, may Metro Manila Film Festival, at meron pang ibang mga minor or maliliit na mga award-giving body sa Pilipinas na talaga namang ang recognition na nakukuha niya iba. Plus the Catholic mass media na bihira na rin magbigay ngayon ng mga parangal. And yet, ang dami rin nakuha ang parangal ni Ate V dyan. Meron din siyang nakuha pa sa mga ibang mga festival here and abroad, may mga international. So ang dami, sabi ko nga before, sa pagbibilang namin ng mga Vilmanians, ang lahat na ng mga award ni Ate V ay umaabot na ng 100 sa iba't ibang mga award-giving bodies na yan. Acting award ang pinag-uusapan na yan. And of course, the nominations, more than 100 na. Kasi nga kung halos 100 na yung kanyang nakuwang award, ay yung nominations lalo pa na hindi naman lahat na nanalo siya. But the thing is, siya ang winningest, kumbaga pinakamarami talaga at mahirap ng kabugin yon. Sabi nga natin dito pa lang sa PMPC, siguro kahit yung mga lumang artista na nakapagtala na ng mga 2-3 Best Actor, Best Actress man, hindi na mapapantayan or lalampasan ang 10 Best Actress ni Ate V sa PMPC na si Ate V posible pang madagdagan. Pwede magkaroon pa ng 11, ng 12 for as long as, sabi nga niya,
meron pa rin siya mga pelikulang nais na gawin, may mga roles pa rin siya, mga movies na gustong maibahagi sa ating lahat. At kagaya ng isang niluluto nga namin na very soon ay malalaman nyo dito sa Unbearable Channel. Ang hirap talagang mag-zipper ng bibig. Pero mga ka-filmmates, antabayanan na lang natin. Ayoko ng mga madagdagang pa yan. Dahil congratulations sa mga bumubuo ng PMPC, sa mga winners, at saka sa lahat ng mga kakapwa ko Vilmanians na nandoon din at nasaksihan. Nagsama-sama kami after that. Talagang nagpakain ang mga kaibigang Vilmanians at ang Ate V ay talaga namang proud na hanggang ngayon kahit may mga 80, 90 years old na siya mga fans, hanggang sa mga 20, hanggang sa anak kong 14 years old ay tinatangkilik pa rin ang husay, galing, karisma, kabutihan, kababaang loob, at pagiging isang legend icon ng isang Vilma Santos. Maraming salamat sa inyong lahat. Merry Christmas! Sana